So yung sa bagay ng mga nakaraan, mention na natin yung Charlie Endangerment. Pero dito, ngayon sa pagkakataon ito, dahil ito, tatalakayin natin ulit ito, gusto ko lang maisalarawan mo yan. No? So paano ba, halimbawa, kung gagawin batas yan, paano ang magiging dating? O kahit na parang ano ang dating ng mga sentence ng isang parang paano isa sa batas itong ganitong child endangerment? Parang anyo ng batas, paano? Unang-una, ang parang definition ng child endangerment, anything na nakakapeligro sa bata, child endangerment yun. Pwedeng potential lang na danger o kaya tunay na danger na kailangan parusahan yung mga magulang nun. No? Kagaya halimbawa, yung mga naglilimos na bata sa kalsada, pwede silang masagasaan ng mga sasakyan, yun, child endangerment na yun. Kung isabatas sana yung child endangerment at saka maski sa umpisa maglagay lang ng isang grupo, yung tawag na special task force child endangerment. Parang meron dalawang pulis sana. Halimbawa may nakitang mga umpisahan nila sa pinakagrabing form ng child endangerment, yung mga bata sa kalsada na naglilimot. Hanapin nila yung magulang nun. Ngayon, dadalhin sa pulis ngayon yun, bakit yung anak nyo, gano'n. Di, pag kumalat na yan, kahit na hindi rin talaga ikulong yung magulang, dahil mahirap naman sila. At least warning, Pero kakalat na yung balita na pala, gano'n. Tapos yung mga darating na, mga magiging magulang, maisip nila yun, baka balang araw, hindi mo yung anak mo. Masita ka ng pulis. Parang ganon. So, magkakaroon ng consciousness ang kabataan tungkol sa child endangerment. And then, as time goes by, humihigpit na ang enforcement nun. Hindi lang yung mga nakakulong sa, hindi lang yung mga batang naglilimos sa kalye, kung hindi, pati yung dipak na bakit hindi sila kumakain, ganyan. Siyempre, pero kung ang gagawin na batas, parang psychological ang effect niya. Ang propose natin sa Senate at Congress na magkaroon ng batas na pwedeng huliin yung mga magulang dahil lang hindi kumakain yung anak nila. Pero at the same time, meron ding obligasyon yung judge na hindi niya pwedeng kunin yung mga bata. Although parang sinasabi ng bata, pwedeng kunin ng mga ng judge yung mga anak para ipa-adapt sa ibang nakakakayang magpabuhay ng maigi yun, no? Pero at the same time, bibigyan din ng batas na yon ang obligasyon ng judge na kung magkamali siya sa desisyon niya, siya naman ang pwedeng maano. So ang mangyayari, yung judge obligado lang na imbestigahan yung magulang bakit hindi sila kumakain o pero tatakot din siyang sentensyahan sila dahil may putok din sa kanya. Sa kanya, So ang nangyayari doon, puro investigasyon, trial ng konti, pero wala rin nangyayari. Kaya lang, ang epekto nun, nagiging conscious na kahit lang sa istorbo ba, na pupunta ka sa korte, explain mo, kahiyarin, gano'n, magkakaroon ng magandang effect yun sa consciousness ng mga tao. Okay. So, sa pagkakabanggit mo ng child endangerment, yung paano tatayo ang isang batas, parang kung ako titignan, parang napakadaling gawin. Parang napakadaling gawin na, di ba? Madali, kasi iaano lang naman ng mga mambabatas na ganito ang
at the same time, ang talagang resulta lang na gusto nila mangyari, consciousness. Oo. Hindi naman talaga ikukulong yung mga magulang. Oo. Unless yung dun sa mga grabe na Extreme na talaga, no? situation. Pero yung tungkol sa walang makain, hindi rin talaga sila yan. Oo. Kukulong, yung mga magulang. Kumbaga, tuturuan lang sila ng leksyon. Oo, Ganun. meron lang psychological sa kanila. Oo, So psychological effect. ano? yung next na mga generation, alam na nila na ganun pala yun, mapipirwisyo sila sa korte. Then, kung conscious na sila, iwasan na nila yung mga ganun. Then, marireduce ang poverty. So maganda yung maganda yung layunin ng batas Oo. Pero batay sa obserbasyon ng American for a Better Philippines Kasi kung akong titingin diyan, mukhang napakadaling gawin ng batas na 'yan Ano naman ang dahilan kaya? Bakit hindi ginagawa ng ating mga mambabatas itong ganitong klase ng batas na makakatulong sana sa mga kabataan? Sa tingin namin, parang most likely takot silang maano na naman ng botos dahil sa makikialam yung mga religious leader. Dahil ang bottom line din ng tungkol sa paggamit ng condom sa early Ganun. abortion. So, ibig sabihin, matatalakay din yung gano'n, sasabit din yung mga ganung issue. Yeah, kasi kagaya nga halimbawa yung mga dalawang bata na naglalaro-laro tapos nabuntis yung batang babae. Wala naman siyang pantustos dun sa magiging anak niya. Kung pwede sana yung early abortion, dahil parang bula pa lang naman yun, within first month, no? Pwede na sanang naiwasan yun, then wala yung poverty na susunod. No? So, ibig sabihin, korektado pala yung issue yun. Yeah, o kaya kung laging conscious sila na gumamit ng condom, which is better, wala nang abortion, condom lang ang nila, then maiwasan. Kasi alam naman ng mga bata na hindi nila kayang tustusan yung anak nila kung mabuntis sila. Yes. Kaya lang gusto pa rin nila ng sex. Pero kung conscious sila, kagaya sa ibang country, ganun na nangyayari, then nami-minimize yung poverty. Dito kasi dahil sa inaano sila ng konsyensya nila na huwag gumamit ng condom, tapos kung mangyari man kahit sa early stages ng nabuntis, hindi naman pwede rin ang abortion, hindi tuloy-tuloy na yung bata. Pero alam nila, hindi nila kayang tustusan yun. Pumasok na sila sa bahala na system, then sunod na yung problema ng bata. Hindi siya natapos mag-aral, gano'n. Tapos yung magulang niya galit sa kanya, pinalaya siya, mga gano'n. Napilitan siya magtrabaho, wala naman siya makuha magandang sweldo kasi wala naman siya nalalaman. Then kahit na may trabaho siya, ang liit ng sweldo niya, hindi rin niya makayanan tustusan yung bata. Yung lalaki naman, tumakbo na, tapos yung very common dito yung sa Philippines. Anuhan namin yung istorya ng mga ganyan. Kaya yung kung meron silang consciousness sa child endangerment, maiwasan natin yun.